Hello everyone! Welcome po once again. Dito po yan sa ating Bible Study Online. Of course, dito lang yan sa Solution with Laverne Ducot. Ako po ang inyong kasama at kayo po ay aking sasamahan mula ngayon hanggang mamaya po sa ating pagtatapos ng ating programa. Ito nga po ang programa na naghahatid sa atin ng tugon sa ating bawat tanong. And of course, bagong linggo. Kaya bagong tanong po ang hatid ko sa inyo. Pero meron din pong ihahatid sa atin na tugon ang salita mismo ng Panginoon. So bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating mga pag-uusapan, syempre pa binabati ko muna lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas at syempre pa sa labas ng Pilipinas. Good morning, good afternoon, and good evening. At kung saan man po kayong dako naroroon, well, thank you so much for keeping me company every Tuesday night at 7:30. Dito po yan sa Facebook Live. And if ever you're watching sa atin pong YouTube channel, please don't forget to like, follow, share, and subscribe. And please don't forget to hit the notification bell so that you won't miss an episode. Nang sa gayon ay sabay-sabay at sama-sama po tayong nag-aaral at natututo kahit man lang sa loob ng maraming minuto. At pag-uusapan po natin sa ngayon ay napaka-importante bilang mga mananampalataya. Alamin po natin ano ba yung tunay na lumalago sa pananampalataya kay Kristo. Kaya po maganda yung ating question for tonight na alam ko po ito ay napapanahon at lalo tigit sa panahon natin sa ngayon ay marami po nagaganap sa ating mundo na sadyang naghahatid po sa lalo pong ikinadidilim ng ating panahon. Pero bilang mga tunay na lumalago sa pananampalataya kay Kristo, alamin po natin ano ba talaga ang nangyayari sa atin bilang mga mananampalataya nang sa gayon ay na papagtakto po natin kung nasa saan na ba tayo sa buhay na ito bilang mga nananagumpay ng mga mananampalataya ni Kristo. At syempre, pag gusto mo nang batiin din lahat ng ating mga kababayan, kung kayo po ay first time na napadaho o in-invite ng inyong mga kaibigan, kamag-anak, kapamilya, well, welcome po sa inyong lahat. At kagalahan po namin na kayo po ay makakasama sa ngayon. At kung hindi naman po ito makakaabala po sa inyo, pakilagay po sa ating comment section, #first time. At lubusan po namin kayong naising makilala. At nalaman din po namin kung sino po ang nag-invite po sa inyo. At nang sa gayon, mapasalamatan man po sila. Once again, #first timer or #first time kung kayo po ay bago po sa ating programa. At maraming salamat po for joining us tonight. And of course, gusto ko muna batiin ang ating mga kaibigan na kasama ngayong gabi pong ito kay Sister Mary Ann Ordonio Poncelan mula sa Hong Kong. Thank you so much for joining us tonight, kapatid. And si Sister Rosemary Casoko, blessed evening din po sa inyo. Maraming salamat kay Brother Ricky Russell Losito at ang kanyang may bahay na si Sister Ellen Losito. Good evening po sa inyo. Thank you po for joining us. Actually, every Tuesday night, dito po yan sa ating Bible Study Online. Kumusta po sa mga kapatiran natin dyan sa Gospel of Grace and Truth sa Taytay, Rizal. And nandito rin po, maraming salamat for joining us tonight. Isa po sa mga umawit ng awiting sandigan, si Pastor Jerome Fernandez, kasama natin ngayong gabi. At good evening din po kay Brother Mar Ebron. Nandyan din po si Sister Beth De Jesus Sanchez. Maligayang panunood din po sa ating mga kaibigan sa Caloocan, SGC Caloocan. Thank you po for joining us tonight. And of course, si Sister Evelyn Rivera, na-miss namin kayo last Sunday. At kita-kits po tayo on Sunday, of course. Nandyan po tayo sa Caloocan. At binabati rin po natin ang isang mapagpaalang gabi, si Sister Mary Grace Yambao Rayo, Sister Morena Lagisma Silapan, Sister Ruth Katakutan, at sino pa ba? Si Tita Yoli Alcoreza. Gusto ko munang batiin pala ng happy birthday ang aking father-in-law, si Tatay Noli Maranan. Tatay, kung kayo po ay nanonood sa ngayon, happy birthday. Mula po sa amin dito sa Las Piñas, ang inyong mga apo kasama na rin, of course, sa inyong anak na si Mami Jo. We wish you a happy and blessed birthday. Yan po ang aking father-in-law. Nagsa-celebrate ang kanyang birthday today. And binabati rin po natin si Brother Gio Cuneta Belino. Yan, maraming salamat si Sister Lizelle Flores Pilotin ay kasama natin. Nandiyan din Sister Leonila Bautista Buenafe. Naku, sa tagal ng panahon hindi ko pa namimit to in person si Sister Leonila Buenafe. Sana one of these days ay
mabisita mo naman kami sa church. Nasa Las Piñas lang po kami. And syempre pa, na-miss natin si Sister Anadar Ishikawa from Japan. Kumusta na po kayo? And we hope to see you soon. At marami pang iba. Naku, salamat po ng marami for joining us tonight. And binabati rin po natin lahat ng mga kaibigan natin na mga taga Cavite, Taguig, saan pa ba? Meron tayong mga kaibigan din na nanonood sa atin sa Israel. Of course, mamaya po, as we move on, magpipray po tayo. Pagpipray po natin ng mga kababayan natin, ng mga tao sa Israel, siyempre yung mga Israelita at lahat po ng mga apektado ng karahasan na nagaganap until sa mga panahon pong ito, papanalangin po natin sila. But of course, as we move on, gusto ko muna pong ibigay po sa inyo ating question for tonight. Ano nga ba ang tunay na paglago sa pananampalataya kay Kristo? Ano sa palagay mo? So once again, this is our question for tonight. Ano nga ba ang tunay na paglago sa pananampalataya kay Kristo? Ano sa palagay mo? So gusto po naming makaalam ng inyong mga haka-haka sa loobin at ano ba talaga yung inyong palapalagay concerning this question. So please, pakilagay po sa ating comment section at nang sa gayon ay simulan na po natin at tayo po mag-aaral na. Dito lang yan sa inyong programa. So once again, welcome po dito yan sa programang Solution with Laverne Ducot kung saan ay naghahatid po tayo ng tugon sa ating bawat tanong. And ang atin pong message for tonight is entitled, What Does Growing in Faith in Christ Mean? Alamin po natin ang tunay na kahulugan ng tunay na paglago kay Kristo sa pananampalataya o tunay na paglago sa pananampalataya kay Kristo. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy, as promised, ay alam po natin ang mga kaganapan ngayon, mga pangyayari sa Israel. So, hinihiling ko po ang bawat isa. Please join me as we pray for them at sa mga apektado po sa karahasan na nagaganap hanggang sa kasalukuyan sa Israel. Let's pray po muna. Panginoon, nagpapasalamat po kami for this opportunity at sa isang napakagandang pribilehyo na kami po ay malaya nakakalapit po sa inyo para idulog po, Panginoon, ang mga nangyayari sa Israel sa mga panahon po ito. Ang puso po namin, O Diyos, ay para po sa kaligtasan, hindi lamang po ng mga Israelita, kundi, Panginoon, lahat ng tao na naapektuhan ng karahasang nagaganap tulad po ng mga teroristang Hamas, O Diyos. In the name of Jesus, we pray for protection. At alam ko, Panginoon, hindi po kayo magkukulang at hindi po kayo nagkukulang dahil tapat po kayo sa pangako ninyo sa inyong mga anak at ang piniling bansang Israel. O Diyos, kasama na rin po dito, even po yung mga Palestinong, mga kabataan, mga bata, mga sibilyan na wala pong kinalaman at talagang inosente po sa mga karahasang nagaganap. Panginoon, ang iyong pag-iingat ang sumakanila. At ganyan din, Panginoon, we pray for protection sa aming mga kababayan, mga Pilipino na naiipit po sa kaguluhang ito sa Israel. Panginoon, ang iyong proteksyon, ang iyong pagmamahal ang patuloy po nilang maranasan at maramdaman po nilang kapayapaan sa gitna ng kaguluhang itong nagaganap sa bansang Israel. Panginoon, alam po namin na iingatan mo ayon sa iyong pangako ang bansang pinili mo, ang Israel. Ito po ang aming panalangin at nagpapasalamat na po kami in advance. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. So maraming salamat po mga kaibigan for joining me in prayer for the nation of Israel. At syempre pa, tayo pa nagpapatuloy sa ating programa. It's 42 minutes after 7. Dito po yan sa Solution with Laverne Ducot. And sa pagpapatuloy ang ating question for tonight, once again, ay ito po. Ano nga ba ang tunay na paglago sa pananampalataya kay Kristo? Ano sa palagay mo? With, of course, atin pong episode message natin for tonight ay ito, what does growing in faith in Christ mean? Alam niyo po na isinulat po ni Apostol Pablo ang isang napakagandang pagpapaalala niya sa mga kaibigan niya, mga kapwa niya mananampalataya sa Filipos. Mababasa po natin ito sa Philippians chapter 3 verses 5 to 9. Yung mga naunang mga talata po dito ay he was then bragging, he was then flexing about his pedigree. Pag sinabing pedigree, yung kanyang birthright, yung kanyang lahing pinagmulan bilang isang Hudyo. At sa mga panahong wala pa siyang revelation about the grace of God, pinagmamalaki niya po dito, pinapakilala niya kung sino siya bilang isang Hudyo. At ang kanyang mga achievements. At makikita po natin later sa mga susunod na mga talata na
at talagang pinapatotohanan niya na ang lahat ng mga ito ay sadyang walang kabuluhan. Sadyang ito po ay dumilang sa mata ng Diyos at wala pong kagaya po niya, wala siyang karapatan na ipagmalaki ang kanyang sarili. So basahin po natin ang mga sulat na ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos. So this is Philippians chapter 3, verse 5 po muna tayo. Circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews, concerning the law, a Pharisee. So he was then bragging about his pedigree, his birthright. So bilang isang Hudyo, talaga namang sinasabi niya, ako ay Hudyo by birth. Ikawalong araw pa lang ay sinasabi niyang tinuli na siya. So talagang pinagmamalaki niya. He was then bragging about his lineage as a Jew. Now, hindi po natapos dito. Then, pinagpatuloy po niya in verses 5b until 6, yung kanyang performance bilang isang Pariseo, maalam sa kautusan ni Moises. Sa pagpapatuloy, basahin po natin ito. Philippians chapter 3, verses 5b until 6. Concerning the law, a Pharisee. So, ibig sabihin, sadyang maalam po siya sa kautusan ni Moises. Verse 6, concerning zeal, persecuting the church, concerning the righteousness which is in the law, blameless. So bilang isang Hudyo, kanya pinagmamalaki na talaga namang maalam po siya sa kautusan ni Moises. Pinagmamalaki niya po na talagang siya po ay very zealous in persecuting the Church of God. Yun po mga nananampalataya kay Kristo in those days. Ito po yung mga panahon na wala pa siyang revelation about the grace of Christ. And then sabi niya pa dito, sa pagtupad naman sa kautusan, sinasabi niya, blameless, wala kang makikitang bahid ng kamalian, sadyang matuwid. So, kita mo na, no? Yun po si Pablo before. Pero pagdating po dito sa verse 7 until 9, nung siya po ay kinatagpo na ng ating Panginoong Hesukristo, things changed. Nagbago po ang lahat sa buhay ni Apostol Pablo. And his life was never the same again. Nabasahin po natin, ang malaking kaibahan ng tinanggap po na Apostol Pablo ang Panginoong Hesukristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Still with the Philippians chapter 3, but this time verses 7 until 9. But what things were gained to me, yung mga binanggit niya kanina, Hudyo, marami achievements, maalam sa kautusan. Sabi niya, this dito yung mga binanggit ko, I have counted loss for Christ. Ito ay sadyang walang kasaysayan kay Kristo Jesus. Verse 8, yet indeed, I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ. So kinikilala po niya yung kanyang pedigree, yung kanyang lineage as a Jew. Kanyang mga achievements were just rubbish. Sa Tagalog, hindi magandang pakinggan po ito. Ito po ay dumi, para lamang po maranasan niya ang mga benepisyo na laan sa kanya ni Kristo. Verse 9, and be found in Him, yung Him po dito si Jesus, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. So sinasabing even yung kanyang pagsunod sa kautusan ay wala pong kasaysayan dahil talaga namang wala pong niisama ng makakakamit ng katwiran ng Diyos sa pamagitan ng kanyang pagsunod sa kautusan. Pero ipinagmamalaki na po niya sa atin ngayon ang katwiran na kanya pong nakamit, hindi po sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pamagitan ng pananampalataya niya kay Hesukristo. So nakita po natin yung malaking kaibahan na si Apostol Pablo talaga namang nung araw ay nuknukan ng kayabangan. Hindi natin mayaalis kasi syempre bilang isang Hudyo, pinagmamalaki po nila. Sila po ay ibinigay sa kanila ang lumang kasunduan ng kautusan. Of course, ang lumang kasunduan ng kautusan or the old keeping covenant was based on man's performance. So pinagmamalaki po ni Apostol Pablo. He was then bragging about his performance, about his achievements, about his pedigree. Pero nagsimula na po, nagbago ang lahat nung siya po ay kinatagpo ng ating Panginoong Hesukristo, na kinilala niya ang lahat ng mga ito, tinuturing niya yung kanyang lineage, yung kanyang lahi, yung kanyang mga achievements were just rubbish, dumi sa harapan ng Diyos. At ito po ay tinuturing niyang dumi para lamang maranasan po niya ang makasaysayang biyaya sa kanya ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At nakakabit po niya ang kaloob na katwiran sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya
kay Kristo Jesus. So napakalaki pong kaibahan nito sa buhay ni Apostol Pablo. At narito pa po ang paalala sa atin ni Propetang Jeremias that if you want to boast on something, never about your pedigree. Halimbawa, kayo po isang individual na talaga namang galing po sa isang pamilya o lahi na kilala. For example, dito sa Pilipinas, kilala yung mga pangalang Ayala, Zubel. Dukot, hindi masyado eh. Hindi maganda pakinggan. Kung kayo po ay galing sa mga ganong apelido, sabi ni Propeta Jeremiah, pwede naman tayo magyabang, pero never on something about your pedigree, neither your achievements. Through your performance, gaya po ni Apostol Pablo, yung binasa natin kanina in Philippians 3, 5 until 6. Now, kung meron kayong gusto magyabang, ipagyabang, pwede naman, ipagyabang po natin, nakilala natin at naunawaan po natin kung sino yung Diyos na ating sinasamba. Amen. Ito po ay paalala sa atin ni Jeremiah sa kanyang sulat mula sa Jeremiah chapter 9 verses 23 until 24. Thus says the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, let not the mighty man glory in his might, nor let the rich man glory in his riches. But, sabi naman, verse 24, let him who glories glory in this, that he understands and knows me, that I am the Lord, exercising loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in this I delight, says the Lord. So tayo po mga mananampalataya, if you want to boast on something, if you want to brag on something or flex on something, hindi po yung ating mga ginawa in the past, yung ating mga ginagawa at the moment, in the present, or even in the future. Walang kasaysayan yun eh, sabi nga ni Apostol Pablo. And yun din po ang sinabi ni Solomon sa Ecclesiastes 2:11. Lahat ng mga bagay under the sun ay vanities of vanities lang. Wala po itong kasaysayan. Dapat ang mindset po natin, it's above the sun. Yung mga bagay po na para sa Diyos, ito po ang may kabuluhan. At kung gusto niyo ipagmayabang, yung mga bagay na mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay. So pwede pong magyabang ang isang mananampalatayang kagaya ko at kagaya mo. Ipagmalaki po natin, ipagsigawan po natin, ipagmayabang po natin, if I may say, or if I may use that word, yung kabutihan, yung ebanghelyo, yung biyaya ng Panginoon sa ating mga buhay. Ito po ang dapat na makita sa ating mga buhay. Hindi po yung ano po yung mga nagawa natin o mga ginagawa natin at mga gagawin pa natin in the past. Kasi sa totoo lang, ang lahat po ng mga ito ay bunga lamang po ng biyaya sa atin ng Diyos. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Sa totoo lang. Amen. So, ito po ang paalala sa atin ng 2 Corinthians chapter 12 verse 9. And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. So sabi ni Apostol Pablo, nung naisulat po niya, I believe, ito po ay talagang buhay na buhay sa kanyang puso ang mga sinabi niya dito. Kung sadyang wala naman palang kabuluhan ng mga ginawa niya at pagmamayabang niya sa kanyang sarili in the past, talagang, kasi pag ipinagmamalaki mo yung mga achievements mo, ikaw ang magme-maintain po nito. At hindi po ninyo mararanasan ng pagdaloy ng biyaya sa inyong buhay. Hindi po ninyo mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos sa inyong mga buhay. So, sabi ni Apostol Pablo, so therefore, iboboast ko na lang yung aking mga infirmities because believing that in my weaknesses, doon po dumadaloy ang kapangyarihan, ang lakas, ang kalakasan ng Diyos. Well, this is a wise move, hindi po ba? Kung gusto nyo maranasan po ang pagkilos ng mayamang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay, ipagmalaki po natin yung ating mga kahinaan. Amen. Pero ang propensity ng tao, hindi ganun eh. Ang pinagmamalaki po natin, of course, sa mundong ito, yung mga achievements natin. Alam mo, nakikita ko po ito sa YouTube na papanood ko. Especially yung mga kabataan na nakukuha nila yung kanilang first million na pag dumating sila sa age na 16, 19. Ang dami ko nakikita mga ganitong kabataan ng mga vloggers sa social media. Talagang pinagmamalaki nila yung kanilang mga achievements. Well, pwede naman yun talaga. Kaya lang kayo po magme-maintain yan. Kaya lang ang masakit dito, pag wala na po yung kayamanang yan, marami na po na tayo nakita sa kasaysayan na sadyang bumabagsak. At talaga naman, pag bumagsak po sila, napakasakit. Pero tayo po mga umaasa sa biyaya ng Panginoon, umaasa po kayo, hindi kayo pababayaan ng Diyos. At ang lahat po na ating mga tinatamasa, hindi po natin ito kinikilala na sadyang ito po ay gawain natin o dahil sa ating smart, sa ating husay, sa ating diskarte, hindi po.
Kasi may iba po dyan talaga sinasabi nila, hati, meron akong ginawa at meron din ginawa ang Diyos. Well, ang sinasabi po ng 2 Corinthians chapter 12 verse 9 ay malinaw na bilang mga mananampalataya, dapat kilalanin po natin na ang lahat ng ating tinatamasa ay 100% biyaya ng Diyos. Alam niyo, naalala ko lamang po, nung si Abram, nung kinikilala po niya ang Diyos bilang mighty God, ibig sabihin, pwede natin ituring na ganito. Kinikilala niya na ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay ay 70%. Now, yung kanya pong ambag sa Diyos ay 30%. Alam niyo, hindi pa po nila naranasan yung pangako sa kanila ng Diyos na magkakaroon sila ng anak. Pero nung kinilala po ni Abraham ang Diyos bilang kanyang Almighty God, ano ibig sabihin ng Almighty God? Anong difference ng Mighty God lang sa Almighty God? Yung Mighty God ni Abraham, yun nga, 70% lang nakikita niya bilang kapangyarihan ng Diyos. Meron siyang ambag na 30%. Pero when the time came na nakita po niya at kinilala niya at itinuring po niya ang Diyos bilang kanyang Almighty God, ano po ibig sabihin nito? 100% na paawang kapangyarihan lang po ng Diyos ang kinikilala niya. Dumating po yung pangakong anak sa kanila ng Diyos, sa kanila ni Sarah. Now, ganito rin po tayo. Bilang mga mananampalataya, you have to believe, you have to tanggapin po natin, let's accept the fact na talagang wala po tayong kakayahan, zero po tayo. 0%, 100% God. Now, pag nangyari po ito, gaya ng sinasabi dito ng 2 Corinthians 12 verse 9, yung pong kapangyarihan ng Diyos ay sadyang mararanasan po natin sa ating mga kahinaan. So, hindi po natin ikinakahiya because pinagmamalaki po natin sa mundo na wala po tayo sadyang kakayahan. Dahil po ang ating tinatamasan ng mga pagpapala at biyaya ay 100% nagmumula sa Diyos. Kaya nga po ito biyaya. Ibig sabihin, ito po ay undeserved favor, unearned favor, and unmerited favor. So, ibig sabihin, wala po tayong iniambag. Even po sa ating mga kaligtasan. Remember, sa Ephesians chapter 2, verses 8 to 9, you have been saved by grace through faith, not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Para po maiwasan po natin ang magmalaki sa Diyos. Sa totoo lang, wala po tayong maipagmamalaki. So, when you brag about your weaknesses, dun lamang po natin mararanasan ang biyaya sa atin ng Diyos. So, in other words, boasting on our weaknesses attracts the grace of God. Wow! This is really awesome. So, ibig sabihin, ito yung susi natin bilang mga mananampalataya. Kasi ang hirap naman talaga panatili. Alam mo yung, dumating na ako sa punto na sumang-ayon ako sa mundo na kailangan kong patunayan yung aking husay. Pero sa totoo lang, wala pala talaga eh. Pero once na piniflex mo, or you're bragging about the grace of God, o yung piniflex mo yung iyong mga kahinaan, then, alam niyo po ba, weaknesses attracts the grace of God. Wow! Now, ano po yung grace of God? Ano po yung grace na ito? Yung kanyang undeserved favor. Mas maganda yon kapatid. Yung kanyang unmerited and unearned favor. Mas maganda po ito kumpara sa gantimpala o sa reward. Kasi ang reward, ibibigay ng Diyos yan, tatapatan yung iyong mga ginagawa. Of course, nagbibigay po ng reward ng Diyos. Don't get me wrong. Pero iba po ang biyaya. Mas masarap. At syempre pa, at the end of the day, kinikilala mo at talaga namang ibinibigay mo lang sa Diyos ang lahat ng papuri. Soli Deo Gloria. So talagang wala po tayong iniambag sa ating mga buhay. Amen and amen. So as an individual, as a born-again Christian, you have to consider yourself bilang receivers lang. Tayo po ay recipients lang of God's grace from the giver Himself. Sino pong giver natin? Ang ating Aba, ang ating Ama sa langit. Na talaga namang masaya po siyang nagbibigay when we ask big from Him. Amen. Sabi nga po ng Biblia, I believe it's found in Luke chapter 9 verse 12, "Do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom." Wow! Ganyan po kabuti ng ating Diyos. And of course, no, ito po mainam po na paalala po sa atin. Kasi one time, meron ako narinig na isang kwento, nakakatuwa po ito. Isang mananampalataya daw po siya. Lumapit siya sa kanyang pastor. And then, sabi niya sa kanyang pastor, "Alam mo, pastor, ito po sabi niya, na masyado kong naririnig sa'yo yung grace, yung biyaya. Kasi naniniwala naman ako
kung bakit ako successful sa ngayon. Sabi po nung lumapit na miyembro sa pastor, na kasi kaya ako successful sa aking sales, dahil ako ay masipag, mahusay, madiskarte. Hindi naman lahat ito dahil sa biyaya ng Diyos. Then, ang sabi ng pastor sa kanya, ganun ba ang paniniwala mo? Okay, so ganito gawin natin, sabi ng pastor sa member ng church na ito na salesman sa kanyang opisina. Okay, para malaman natin kung totoo yung sinasabi mo na kung bakit successful ka sa ngayon, pagpipray kita na sasabihin ko sa Panginoon, i-cancel lahat ng mga favors niya sa buhay mo. Then sabi nung miyembro nung pastor na yun sa kanilang church, ay pastor, wag po. Then nagpaalam na yung miyembro niya. So, di ba? Mga kapatid, hindi po totoo yun. Alam niyo, maganda po bilang mga individual, at lalo tigit bilang mga mananampalataya, you have to acknowledge the truth na lahat po na ating mga kinatamasa, kung kayo po ay nasa isang maayos na opisina, magandang business, ang lahat po ng ito ay biyayang sadya sa atin ng Diyos. Ito po ay pinapatutuhanan sa atin ng Deuteronomy 8, verse 18. Ang ganda po ng talatang ito. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant, which He swore to your fathers, as it is this day. So napaka-importante po ng talatang ito. Now, once again, and you shall remember the Lord your God. Sabi, alalahanin po natin, wag nating tatanggalin sa ating mga isipan, that it is He who gives us the power to get wealth. So kung bakit po kayo nasa posisyon ngayon, kung ba't ka successful sa iyong marahil bilang salesman sa iyong sales, kung bakit napakaganda po ng position mo sa iyong opisina, o ikaw ay successful sa iyong business, hindi ikaw ang naglagay sa sarili mong yan. Hindi po, ang Diyos pa rin. It is He, it is God who gives you the power to get wealth. Wow, it is He who gives you the skills, the talents, the gifts to get wealth. Siya po ang nagpo-provide sa atin ng mga pagkakataon kung bakit tayo po ay nasa right time, not sa right place, with the right people. With you. It's because of Him. Hindi po tayo. Now, bakit po ito ginawa ng Diyos? Para lamang po ba maging mayaman tayo, maging gahaman? Hindi po. Tayo po ay pinagyaman ng Diyos. It's found in 2 Corinthians 8 verse 9. Mga kapatid, sa mga mananampalatayang sinasabi nila, hindi, yung sinasabi ng 2 Corinthians 8 verse 9, pinagyaman ka sa Espiritu. Hindi po. Dahil po yung mga talata sa 2 Corinthians 8 at saka 9, ito po yung chapters na to ay patungkol sa kaperahan. So tayo po ay pinagyaman ng Diyos, naging dukha po ang ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo para tayo po ay pagyamanin. Now, pinagyaman tayo, pinag-uusapan dito pera, para maging mayaman din po sa paggawa ng kabutihan. That's sa 2 Corinthians 9 verse 8 naman. So hindi po tayo pinagyaman ng Diyos para maging gahaman, maging ganit, kundi para maging pagpapala po sa ibang tao. Now, sabi pa ng talata, let's go back to Deuteronomy 8 verse 18. Now, sabi dito ng talata, that He may establish His covenant which is swore to your fathers as it is this day. I believe that kung bakit po tayo pinagyaman, it's for the advancement of the kingdom of God. Gagamitin po yung mga kayamanan natin, hindi para magtayo ng maraming properties, para ipagyabang. Hindi po yun ang purpose natin. Kasi hindi nga po, wala na sa vocabulary natin dapat. Kagaya ni Apostol Pablo, yung magyabang, kung anong meron kang bagong gadget, bagong bahay, bagong mga kotse. Hindi po yun ang papel ng mga mananampalataya. Ang papel po natin, para tayo po gamitin ng Diyos for the advancement of His kingdom, para mas marami pang tao makarinig ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Amen and amen. Now, bakit po marami mga tao sa ngayon ang hirap na tumanggap mula sa Panginoon? Yung bang tipong hirap na hirap silang maniwala na kasama po dito marami ring mananampalataya na hirap silang maniwala na ang lahat ng kanilang tinatanggap ay biyaya. Even po yung pag pinag-uusapan ng 2 Corinthians 8 verse 9. Maraming Christians na sinasabi nila, hindi, pag Kristyano ka dapat naghihirap ka. Hindi kasama sa ebanghelyo ang ikaw ay pinagyaman ng Panginoon. Sinasabi nila ang tawag dito ng karamihan sa mga kapatiran natin sa church, prosperity gospel. Well, I believe no such thing as prosperity gospel. But there is prosperity in the gospel. Wala kang magagawa, pinagbayaran po ito ng Panginoon. Now, bakit marami pong Kristyano sa ngayon ang hirap na hirap tumanggap sa Panginoon? You know why? 3 reasons. Because tayo po ay masyadong nakulti ang ating mga isipan at pilit po natin niyayakap ang katuruan ng mundo na you have to prove something
sa mundong ito. That's number one. Number two, na pag walang tumulong sa'yo, walang tutulong sa'yo. Ito pang paniniwala ng mundo na ina-adapt po ng maraming Kristiyano sa ngayon. And number three, sa mundong ito, survival of the fittest. Talagang ikaw lang ang magtatrabaho sa sarili mo. This is true for the people of the world, but for us believers, hindi po ito dapat ilapat sa ating mga buhay. Nandyan po ang Panginoon. At nangyari po ang kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Ito po ay para tayo po ang mga beneficiaries. Wow! So kaya nga po dapat makita natin ating mga sarili bilang mga walang kakayahan, walang kapangyarihan. Because ang lahat po ng biyaya at pagpapala ay nagmumula lamang sa Diyos. Now, the Word of Christ tells us differently. Kaya po dapat tayo po bilang mga mananampalataya, hindi po tayo sumasang-ayon sa takbo ng mundo. Hindi tayo dapat sumasang-ayon sa kaisipan ng mundo. Now, God's grace is not attracted to our strength, to our smarts, sa ating mga diskarte, but to our weaknesses. Kaya nga po sabi ni Apostol Pablo, this time in 2 Corinthians chapter 12, verse 10 naman, therefore I take pleasure in infirmities. Take note, ha? I take pleasure. Talagang nalulugod daw po siya sa kanyang pagpiflex ng kanyang kahinaan. In reproaches, in needs, in persecutions, in distresses. Why? For Christ's sakes. For when I am weak, then I am strong. Ang ganda pong paalala ito sa atin, Apostol Pablo. Bakit po? He takes pleasure in telling his weaknesses, his distresses, his needs. Kasi po, every time na sinasabi niya, pinagmamalaki niya, piniflex niya, sabi niya, for when I am weak, then I am strong. Pero yung mga tao sa mundo ngayon, hindi po nila pinagmamalaking kanilang kahinaan. Sa social media nila, talaga naman, piniflex natin yung, di ba? Ang propensity ng tao sa ngayon, yung kanilang husay, yung kanilang galing. Tayo po mga mananampalataya, pinagmamalaki natin ating mga kahinaan. Kasi doon po dumadaloy ang kapangyarihan, ang biyaya sa atin na ating Diyos. Amen. So ngayon, balikan na po natin ating question kanina. Ano nga ba ang tunay na paglago ng pananampalataya kay Kristo? Ano sa palagay mo? Ano ba talaga yung sinasabing ang isang mananampalataya ay lumalago sa kanyang pananampalataya kay Kristo Jesus? Aalamin natin. So na-establish na po natin sa ating mga pinag-usapan kanina pa na bilang mananampalataya, dapat kilalanin natin ating mga sarili sa harapan ng Diyos, 0%. Ibig sabihin, wala tayong kakayahan. At ang lahat po na ating tinatanggap sa Diyos, 100% nagmumula sa Kanya, undeserved favor, unearned and unmerited favor. Ano pong tawag dito? G-R-A-C-E. This is grace. At kapag tayo po'y tumatanggap mula sa Diyos, believing na tayo po ay wala talagang kakayahan, walang kapangyarihan, wala po kayong dapat na i-maintain. Pero kung kayo po ay talaga namang reflexing, bragging, boasting about your achievements, your lineage, yung iyong pedigree, at ang iyong mga performance, magtatagumpay ka naman, pero for a time. At kayo po ang magmamanage nung, kayo ang talaga namang magbabantay ng inyong achievements. Pero darating ang panahon, babagsak at babagsak po kayo. That's doomed to fail. Pero kapag pinagmamalaki mo sa mundo at pinagmamalaki mo ang iyong mga kahinaan at pinagsisigawan mo ang kapangyarihan at ang kalakasan ng Diyos na tinatanggap mo 100% mula sa Diyos, ay talaga namang wala po kayo aalalahanin. Hindi ka ipapahiya ng Diyos. Hindi ka magkukulang pagkos magiging pagpapala pa ang iyong buhay. At dahil doon, ang wala kang yabang, wala po tayong ipagmamalaki sa tao. At wala tayong ipagmamalaki kanino man. Bagkus ay pinagmamalaki lamang po natin na sadyang meron tayong Diyos na pumupuno at nagpupunan na ating lahat ng ating mga pangailangan. Amen. At the end of the day, talaga naman binibigay natin ang lahat ng papuri sa Diyos. Kaya madali po nating sinasabi, sa Diyos lamang ang papuri. Now, what does growing in faith in Christ really mean? Now, this is the answer. Nilagay ko po sa English. Nailagay natin to, kuya, no? Now, what does growing in faith in Christ really mean? It is seeing how weak we are before the Lord and putting our full dependence upon Him so that His strength will be made perfect and complete in us. So, ano po ibig sabihin ng growing in faith in Christ? It is seeing ourselves weak before the Lord. Nakikita natin, Lord, apart from you, wala akong magagawa. That's it. Now, whenever we see our weaknesses before the Lord, ibig sabihin, we're putting our full dependence upon Him. Pinapakita lamang po natin yung ating
ang ating talaga namang dependence na sa Panginoon. Kapag wala ang Diyos, naku talagang wala ka na. And now, pag sinasabi natin at dinideklara natin ang mga katotohanan ito, wala tayong dapat ikatakot dahil doon po dumadaloy ang kapangyarihan, ang sakdal na kapangyarihan at ang kompletong kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. So once again, Kuya, pakilagay natin ulit sa screen. What does growing in faith it really mean? It is seeing how weak we are before the Lord and putting our full dependence upon Him so that His strength will be made perfect and complete in us. So this simply means that we are not to put our trust in our flesh. Hindi po natin dapat ilagay ang ating pagtitiwala sa ating kakayahan, sa ating flesh, but only in our Lord Jesus Christ. Philippians 3 verse 3b. Rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Ito po ang pinakamainam na maintindihan natin. Bilang mga mananampalataya, ang tunay po na lumalago kay Kristo Jesus ay hindi po nagtitiwala sa kanyang kakayahan, sa kanyang laman. Pagkos nagtitiwala tayo kay Kristo Jesus. In Christ, we can do everything. Pangkaraniwan, di ba, sinasabi natin na, of course, nandiyan ang biyaya ng Diyos, pero meron ka pa rin ginagawa. Dapat po tanggalin na po natin yun. Wala po talaga tayong ambag. 100% lahat po na ito ay biyaya sa atin ng Diyos. Never, kaibigan, trust your flesh. This is doomed to fail, mga kaibigan. So, ibig lang po nitong sabihin na habang lumalaan po ang ating panahon, bilang isang mananampalataya, ito po yung tunay na paglago sa pananampalataya kay Kristo. Nakikita po natin at nauunawaan po natin na tayo ay sadyang walang lakas at walang kakayahan sa buhay na ito. At ang dahilan kung bakit tayo po ay nagtutuloy-tuloy sa buhay at nagiging pagpapala, nananagumpay, ay dahil lang po sa biyaya na tinatanggap natin mula sa Diyos, na kung saan ang kanyang lakas ay nararanasan kapag inaamin po natin na tayo po ay sadyang walang kakayahan. So yun ang dapat nating ipinagmamalaki, ipinagyayabang. Gaya po ni Apostol Pablo. 2 Corinthians chapter 12 verse 9, once again, and he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, sabi ni Apostol Pablo, kung ganun pala na nagmamanifest po ang kalakasan ng Diyos sa aking kahinaan. So therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities. So ipagmamalaki ko na lang ang aking mga kahinaan, imbes yung aking mga kakayahan na sadyang wala naman talaga. Why? This is Paul's reason, that the power of Christ may rest upon me. Now, sino po dito ang gusto yung kapangyarihan po ni Kristo ang siyang nararanasan sa ating buhay? Pakilagay po sa ating comment section. Kung kayo po gusto nyo maranasan po ang kapangyarihan ng ating Panginoon na nananahan sa ating buhay, edi ipagmalaki po natin yung ating mga kahinaan. Diba? Mas maganda yun kasi kapag ipinagmamalaki natin ating mga kahinaan, natatanggal po yung yabang natin. Wala ka naman talagang pwede ipagmayabang sa Diyos. At mas madali po ang buhay, ibig sabihin wala tayong mine-maintain. Wow! Kasi pag nagyayabang ka, dapat talaga namang marami kang dapat i-maintain sa buhay. Pero hirap nun, mga kapatid. Kaya po maraming tao sa ngayon, bata pa lang mukha ng matanda. Sila nagme-maintain ng buhay nila . Kailangan nila ipagmayabang yung kanilang achievements. Ang hirap nun, kapatid. Pero if you want that power of Christ rest upon you. Now, ano pong dapat natin gawin? Gaya ni Apostol Pablo. Di i-brag natin yung ating mga infirmities. Huwag natin ipagmayabang. Now, pag meron pong nagsabi sa inyo, mga unbelievers, mga kapwa ninyo mga nananampalataya, bakit ganun? Blessed na blessed ka sa buhay mo. Anong sagot natin? Hindi dahil sa ikaw ay masipag, hindi dahil, alam mo na, magaling ako. Hindi po ganun sagot natin, biyaya ng Diyos . Now, the more po natin ipinagmamalaki ang biyaya ng Diyos, pansinin niyo po, yung mga taong ito, napakasisipag sa kanilang mga hanap buhay. Yung mga pastor na ito, kasisipag mag-aral. Yung mga taong ipinagmamalaki ang biyaya ng Panginoon, talaga namang kasipag magtrabaho. Hindi po sila yung tatamad-tamad. Hindi po ganun ang nararanasan nila. At the end of the day, pag tinanong sila ng kanilang mga kapitbahay, mga kaibigan, bakit ganon? Ang gaganda ng mga anak mo, sagot natin, biyaya. Ba't ganon? Yung misis mo, masaya sa piling mo, biyaya ng Panginoon . Grabe yung business mo, talaga namang talaga namang nagiging successful. Sagot natin, biyaya ng Diyos . So ito po yung pinagmamalaki natin. Hindi natin pinagmamalaki. Alam mo na, ang kumpare mo masipag mahusay talaga ako sa sales. Hindi po ginagawa natin yun. Dati ganun tayo, pero ngayon po hindi. Pinagmamalaki natin, laman ng bibig natin, biyaya galing sa Diyos. Now,
Doon po dadaloy ang kapangyarihan ng Diyos sa inyong business, sa inyong pamilya, sa lahat po ng inyong mga ginagawa, sa inyong karera. Pansinin niyo po yan at subukan niyo po ito. Hindi kayo mapapagod at hindi kayo tatanda kaagad. Yan po ang sekreto. Amen. Alam niyo po si Moses, when he was in his 40s, siya po ay, of course, ay prinsipe ng Ehipto in those days. At talaga naman, he was mighty in words and in deeds. Talaga namang malakas, matipuno itong mamang ito. Hindi po siya nagamit ng Diyos. Now, after 40 years, nung siya po hindi na prinsipe ng Egypt, actually, ano nga si Moses, bulol, doon po siya ginamit ng Diyos. Kasi wala siyang kakayahan eh. So, we were given an opportunity by God na ipagmalaki natin siya. Kasi sa totoo lang, bakit hindi po self-centered ng Diyos. Kung bakit po gusto niya ipagmalaki natin siya. Kasi bilang mga tao, hindi po natin kayang dalhin ang ating mga sarili. Pag tayo po ay nalulong sa ating kayabangan, naku po, this is doomed to fail talaga. Hindi mo napapansin, unti-unti ka ng, okay, mataas ang lipad mo, no? Ang susunod doon, mataas ang pinanggalingan mo, masakit ang bagsak mo. Yun ang nangyayari sa maraming tao sa ngayon. Kaya po, ang nangyayari din sa maraming taong pinagmamalaki yung kanilang pedigree, yung kanilang achievements, yung kanilang performance, kaduluduluhan sa pag sila po yung nagre-retire na. Ito yung mga taong napakaraming sakit. Pero tayo pong naniniwala na lahat po na ating mga tinatamasa ay biyaya po sa atin ng Diyos. Wow! Talaga namang wala tayong mini-maintain, ini-enjoy lang natin yung mga trabaho binigay sa atin, and the more po natin kinikilala ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay, yung pong kapangyarihan ni Kristo ay nananatili sa atin at nararanasan natin at namamasdan ng mga tao sa paligid natin. Amen. Alam niyo po, bilang mga mananampalataya, meron pong isang magandang paalala sa atin ng Biblia nang magkaroon po ng pagtatagpo ang Panginoong Jesus at si Marta nang pinuntahan po ng Panginoong Jesus si Lazarus na noong mga panahong ito ay patay na at nakalagay na sa kanya kinalalagyan ay para bang nung nag-uusap sila ng Panginoong Hesukristo, itong si Marta, kilalang kilala na ang Panginoong Jesus. Sa mga tagpong ito, makikita natin. Basahin po natin in John chapter 11 verse 21. Now Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Sabi niya kay Jesus, alam mo niyo, Lord, kung mas maaga-aga po kayong dumating, di sana namatay ang kapatid ko, si Lazarus. Dinala po ni Marta ang Panginoong Hesukristo sa kanyang kaalaman patungkol sa nakalipas. Sa panahon kung kaya sinasabi niya, meron siya mga panghihinayang, Lord, sana kung dumating ka nung mas maaga-aga pa, buhay si Lazarus. Samantala, nang sinabi naman ito ng Panginoon sa kanya, is still sa chapter 11, verses 23 and 24, your brother will rise again. Ang sagot naman dito ni Martha, I know that he will rise again in the resurrection at the last day. Ano pong ginawa ni Martha dito? Dinala po niya ang Panginoon sa kanyang kaalaman in the future. Si Martha po ay nagsasalarawan na maraming mananampalataya sa kasalukuyan. Kapag kinakausap po tayo ng Panginoon sa ating mga situation sa buhay natin, kadalasan, dinadala po natin ating mga sarili sa ating kaalaman in the past o pangkaraniwan in the future. Pero wala po tayong revelation about the present. Now, sabi po ni Jesus dito, gusto ng Panginoon, meron tayong now words sa ating mga buhay. Na kung bakit po tayo nasa sitwasyong ito, dapat meron tayong mga personal revelation. Amen. Anong sabi ng Panginoon dito in John 11:25a? Jesus said to her, I am the resurrection and the life. So sa ating pong buhay bilang mga mananampalataya, kung meron po kayong mga nangyaring pangit sa buhay ninyo in the past, huwag nyo na binabalik-balikan. And even sa future, mas mainam po talaga maintindihan natin mga kapahayagan ng Panginoong Jesus sa kasalukuyan. Na manampalataya ka na kung ipagkakatiwala mo sa Diyos sa iyong buhay at wala po tayong ipagmamayabang na patungkol sa ating mga kakayahan, talagang hindi po tayo mabibigot. Talagang ang pagpapalat biyaya po ng Diyos ay makakamit natin sa kasalukuyan na sadyang may kinalaman po ito sa ating hinaharap. Amen. So God wants us to receive fresh revelation every single day. Ibig sabihin po, hindi po natatapos na tayo po yung nag-aaral ng salita ng Panginoon. Gusto ng Diyos, gusto po ng ating Panginoon Hesukristo na makilala po natin siya every single day. Now, mula po dito, bago tayo matapos, let us learn from Paul's realization and revelation
of his growth as a believer. Makita po natin, para masagot na rin po yung tanong natin, paano ba talaga ang tunay na paglago sa pananampalataya kay Kristo Jesus? Nung sumulat po si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, taong AD 55, ito po ang pagkakilala niya sa kanyang sarili para makita po natin kung paano po tayo uma-advance bilang mga mananampalataya at yung ating pananampalataya kay Kristo Jesus. 1 Corinthians 15:9, sabi ni Apostol Pablo, "For I am the least of the apostles, who am not worthy to be called an apostle because I persecuted the church of God." So, he saw himself as the least of the apostles. That's 1 Corinthians 15:9. Sumulat po siya dito in AD 55. Then, after 6 years, in AD 61 and 62, sumula po sa pagkakilala niya na siya po ay least of the apostles. Nag-progress po siya dito. Nakita naman po niya ang kanyang sarili bilang least sa mga saints, sa mga mananampalataya. So nakita niya po yung pag-progress niya as a believer. Nabasahin po natin Ephesians chapter 3 verse 8. "To me, who am less than the least of all the saints, this grace was given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ." So mula po sa pagkakilala niya sa kanyang sarili bilang least of the apostles, lumaki na po dito. Nakita niya sarili niya bilang the least of all the saints. Nakita niyo po yung progression? Number 3. So after that, in AD 65, sumulat naman po siya kay Timothy. Ganito na po nakikita ni Pablo ang kanyang sarili. At siya po'y lumalago sa kanyang pananampalataya kay Kristo Jesus. In 1 Timothy chapter 1 verse 15, "This is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to help so save sinners, of whom I am chief." So nakita na kanyang sarili bilang chief of all sinners. So nakita niyo po yung progression. So tayo bilang mananampalataya, ang tama palang paglago natin, dapat nakikita natin ating mga sarili. Talagang hindi natin pwedeng pagmalaki ang ating mga sarili. Ako'y nauna bilang pastor o bishop o evangelist. Ako'y pinakamahusay. Ako'y pinakamalapit sa Diyos. Dapat you have to see yourself bilang so much forgiven, kagaya ni Pablo. So, isa-isahin po natin once again yung Paul's growth in the grace of Christ. Number 1, he saw himself in 1 Corinthians 15:9 in AD 55, nung sinulatan po niya yung mga kapatiran dito, bilang least of the apostles. Number 2, then nag-progress, least of all the saints, in Ephesians 3 verse 8. Ikatlo, in 1 Timothy chapter 1 verse 15, in AD 65, nakita na po niya ang kanyang sarili bilang chief of all sinners. Talagang dinudulo niya ang kanyang sarili. Now, ano po nakikita niya dito? Nakita niya kung gaano siya pinatawad ng Diyos. So, ganun din po tayo bilang lumalago sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Hindi tayo uma-advance na talagang pinapakita natin na pwede tayong magyabang. Ang tagal ko ng Kristiyano, mas maalam ako sa inyo. Hindi po nakikita natin ating sarili. At as we advance in faith in Christ, nakikita natin na ito po yung nagdahatid sa atin sa pagiging mapagpakumbaba. Na tayo po ay talagang sobrang pinatawad ng Diyos. At the more po tayong lumalago sa pananampalataya kay Kristo Jesus, nakikita natin at itinuturing natin ating mga sarili bilang walang kakayahan sa harapan ng Diyos. At kung bakit tayo nabubuhay sa kasalukuyan hanggang sa hinaharap, ito po ay pawang biyaya lamang sa atin ng Diyos. So the more po na nakikita natin na tayo po yung the weakest of all people, dun po na ituturing na tayo po ay lumalago bilang mananampalataya kay Kristo Jesus. Amen and amen. So I pray na nakita po natin yung development in the life of Apostle Paul as he grows in the grace that's in Christ Jesus. Na dapat ganun din po tayo bilang mga mananampalataya. So ano nga ba ang tunay na paglago sa pananampalataya kay Kristo? Ano na sa palagay mo bilang pagtatapos? Once again, ang ating solution through spiritual growth in Christ is seeing ourselves weak before God and putting our full dependence upon Him so that His strength will be made perfect and complete in us. Amen. So dapat nakikita po natin yung ating kahinaan, yung lalo't nakikita natin sa harapan ng Diyos sa sadyang wala tayong kakayahan. At kaya naman, wala tayong ipinagmamayabang even po sa ating mga kapatiran sa church. Amen. So ito po yung tunay na paglago sa pananampalataya kay Kristo Jesus. And the more po natin nakikita ating mga sarili, gaya ni Apostol Pablo, na nagsimula siya, least of all the apostles, and then least of all the saints, and then chief of all sinners. Wow! So, wala tayong pinagmamayabang bagos nakikita po natin na sadyang, Lord, mahina ako. 0%, wala po akong kakayahan. Then, yung 100% na strength ng Panginoon will be made perfect
in us. Amen and amen. At kapag malinaw po sa atin mga kapahayagang ito, mas lalong dumadali at gumagaan po ang buhay at lalo po tayo nagiging mapagpasalamat sa Diyos. Amen. Dahil alam mo na sa simula pa lang hanggang wakas, nabubuhay lang po talaga tayo sa mayaman na biyaya sa atin ng Diyos. So once again, before we end, let me give you this verses, 2 Corinthians chapter 12, verses 9 to 10. And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, sabi ng verse 10, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ's sakes. For when I am weak, then I am strong. Now, wala na po tayong ipagmamayabang bilang mga dumalago sa pananampalataya kay Kristo. Tanggalin na po natin yung mga yabang natin. Even po yung mga achievements natin. Kung gusto mong maranasan ang ganap na kapangyarihan ni Kristo Jesus sa iyong buhay, pagmalaki po natin ating mga kahinaan. Nang sa gayon, ibinababa po natin ating mga sarili, itinataas natin lalo sa Kristo. Mga kapatid, ang maganda pong mangyayari sa atin, manampalataya po kayo. Ang Diyos ang bahala sa inyo. And this is growing in faith in Christ. Amen and amen. So kaibigan, maraming salamat po for joining me tonight. I pray na kayo po ay napagpala sa ating mga pinag-uusapan at napakaganda pong epekto nito kapag ang tao po, ang isang Kristiyano ay talagang walang kayabang-yabang. Dahil wala tayong mine-maintain eh. Diyos ang bahala po sa atin. Pansinin mo, mas madali kang makipag-ugnayan sa ibang mga tao, mas madali kang lapitan ng ibang tao. Kasi nga, wala tayong pinagmamayabang. Mas madali ang buhay natin. Mas bumabata ka. Hindi ka tumatanda. Higit sa edad mo. Amen? So, lahat po ng papuri talaga sa Diyos. So, kaibigan, I would like to pray for you kung kayo po ay wala pang relasyon sa Panginoon. At gusto mong maranasan ng buhay na ito, buhay na ganap at kasaya-saya. Ibang tipong ayaw mo nung nagyayabang. Ang hirap kasi ng mayabang eh. Yung mga mayabang nga, napapahamak pa. Yung iba napapatay, na sasaktan ng ibang tao. Pero tayo po mga na kay Kristo Jesus, mga nasa ilalim ng biyaya. Ang pinagmamayabang lang po natin ay biyaya. Kung nais niyo po maranasan ang buhay na talaga namang punong-puno na kapahingahan, sabi po ng Romans 10 verse 9, kung ipapahayag po natin mga labi, si Jesus bilang ating Panginoon, at maniniwala sa ating mga puso, na siya po ay nabuhay na magulay mula sa kamatayan, ikaw ay maliligtas. Maliligtas po. Hindi lamang po mula sa impyerno patungo sa kalangitan, because mararanasan po natin ang buhay na ganap at buhay na payapa, punong-puno na kapahingahan at kagalahan, even po sa buhay na ito. So kaibigan, please pray with me. Bigkasin po ninyo ito ng inyong mga labi at angkinin sa inyong mga puso. Pwede po ba yan? So sabihin niyo po ang panganalangin ito, O Diyos, kinikilala ko po ang aking sarili, sadyang walang lakas, walang kakayahan, at kinikilala kita na ikaw lamang po ang makapangyarihan. Kaya naman, sa oras pong ito, Jesus, tinatanggap kita bilang aking biyaya, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, pinawi ng lahat ng kasalanan ko. O Diyos, salamat po dahil itinuturing mo na akong iyong anak. Kaya naman, Ama na po ang turing ko sa inyo. At salamat sa iyong kaloob na kaligtasan at buhay na walang hanggan. At salamat din po na simula sa oras pong ito, inaangkin ko po ang iyong mayaman at nananaga na kapangyarihan sa aking buhay. Dahil ang aking pong pangalan ay isinulat mo na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kaibigan, kung isa po kayo sa mga sumabay sa panalangin ito, manampalataya po kayo na ligtas na kayo at mararanasan po ninyo. The more po na nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, dumalago tayo sa pagkakilala kay Kristo Jesus. Na sadyang ang lakas po natin ay hindi po nakasandig sa ating laman, kundi po sa Kanyang biyaya at sa Kanyang kapangyarihan. Amen. Mas mapapadali po ang ating buhay at pamumuhay sa araw-araw. Ngayon, gusto ko naman po ipag-pray ikaw, kaibigan, na siguro for the longest time, ay ngayon mo lang na-realize, kaya ka pala hirap na hirap sa buhay because believing na meron kang kailangan gawin. Pero ang totoo pala, ang gusto ng Panginoon in 2 Corinthians chapter 12, na gaya ng Apostol Pablo, hindi natin ipinagmamayabang yung ating lineage, yung ating apelido marahil, yung pinagmulan, yung mga achievements sa buhay. No. Ang gusto ng Panginoon, ipagmalaki po natin. Pwede tayong magmayabang. Nakilala natin ang Diyos na lahat na ating tinatamasa ay hindi natin kinakaligtaan that it is He who gives us the power to get wealth. Kung bakit po kayo ay pinagpala sa ngayon, kung bakit naman kayo ay matagumpay sa inyong business, it's all because of what
Jesus has done on the cross. Ito po ay biyaya sa atin ng Diyos. So I would like to pray for you na angkinin po natin ito at mahubad na po yung anuman pong kayabangan na meron tayo sa ating mga sarili. Nang sa gayon, maging madali po ang buhay. Amen. Panginoon, salamat po sa buhay ng kapatid na ito. At alam kong kapag kami po ay nagmamalaki sa aming mga kakayahan, sa aming mga achievements, Lord, ang bigat po nito din sa buhay. But thank you, Father God, sa araw pong ito na kung saan ay itinuro mo sa amin na para po manahan sa amin ang kapangyarihan ni Kristo, ay pagmalaki po namin ang aming kahinaan na sadyang hindi po ito ginagawa ng sanlibutan. Pero Panginoon, salamat dahil sabi mo sa amin in Romans chapter 12 verse 2, hindi po kami dapat sumasang-ayon sa sistema ng mundong ito. At Panginoon, ang sistema mo, O Diyos, ang kahiraan mo, ang nais po namin ipatupad sa aming mundo na kung saan ipinagmamalaki po namin ang aming kahinaan. At kapag ginagawa po namin ito, itinataas po namin, minamagnify po namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong biyaya sa aming buhay. Salamat, O Diyos. Dahil kapag ito po ay mag-magnify sa aming buhay, magmamanifest po ang iyong biyaya at ang lahat po na aming tinatamasa ay makikita ng mga tao at ipagsisigawan po namin ang lahat na aming tinatanggap ay pawang biyaya nagmumula sa inyo. Salamat, O Diyos. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Well, kaibigan, thank you po for joining me. It's 8:29 in the evening. Ito po ay Philippine Standard Time. Ang bilis ng oras. Halos isang oras na po tayong magkakasama. Well, thank you so much po for joining me tonight. Yes, di ba? Kakaiba po talaga ang buhay ng isang mananampalataya. Baliktad sa mundo. Ang mundo po pinagmamalaki, pineflex nila yung kanilang kakayahan, yung kanilang mga achievements. Tayo naman, para mas madali ang buhay, flex po natin, hindi yung ating mga nagawa, kundi po yung pagkakilala natin at kung paano po natin nauunawaan na sadyang makapangyarihan ng ating Diyos, na sadyang ang lahat po nating tinatamasa ay biyaya sa atin ng Diyos. Pansinin niyo po ang buhay, mas madali. At hindi po kayo tatanda sa edad ninyo. Kaya po ang mga anak ng Diyos na sa ilalim sa biyaya ng ating Panginoon Hesukristo, papansinin po ninyo na tayo po ay masigla, malusog at talaga namang punong-puno ng buhay. Dahil wala tayong mine-maintain na kayabangan. Bagkus sa pinangimamayabang po natin ay ang biyaya sa atin ng Diyos. Amen. So kaibigan, hindi ko na po mabasa ang karamihan sa ating mga kaibigan. Maraming salamat po for joining me tonight at magkita-kita po tayo next Tuesday once again. Dito po yan sa Solution with Laverne Ducot. And once again, gusto kong batiin na happy birthday ang akin pong father-in-law, si Tatay Noli Lon Maranan. So tay, happy birthday mula po sa amin dito. At iwan ko po sa iyo ang 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye.